Pinapapunta ni Azuelo si Marcos sa kanyang opisina para mag-usap silang dalawa. Nagtanong nito si Azuelo kay Marcos, ang akala ba niya, nag-iingat siya nito. Paano nila ito lulusutan ngayon? Ang sagot ni Marcos, nag-iingat siya nito. Matagal ang panahon nung nakuha niya si Dato Raman. Ngayon lang nahukay ang video na yan. Kung matagal na nilang hawak yan, hindi nila pinatagal. Kung sino man nag-upload ng video, malalim ang resources. Yan ang sumasubutahi sa kanila. Sinabihan ni Azuelo si Marcos dahil sa video na yan, hindi lang ang kanilang misyon ang nanganganib, kundi pati ang buhay niya at posisyon. Hindi siya pwedeng mawala ngayon. Malaki ang hawak nila. Alam ba niya, pwede siyang ipatanggal sa serbisyo. Pero hindi nito natatakot si Marcos kahit natanggalin siya nito sa serbisyo. Tatapusin pa rin niya ang kanilang sinimulan. Gusto naman tulungan ni Usman ang kanyang kaibigan, ngunit pinigilan siya ni Jalil dahil ngayon lang nakabawi ang Enlia at dahil yun kay Marcos. Kaya pinalabas ng sindikato ang video na yan dahil malaking threat si Marcos sa kanila at gusto nilang patahimikin nito si Marcos. Ang sabi ni Usman kaya nga, kailangan nilang kumilos. Hindi pwedeng tumunganga lang sila dito. Kailangan si Marcos ng ahensyang ito. Sinabihan ni Jalil si Usman na alam niya, pero kailangan nilang magdoble ingat. Huwag niyang ipahamak ang kanyang sarili. Isa siya sa mga natitirang mabuting pulis dito. Kailangan rin siya ng ahensya. Yung mga binabangga nila, makapangyarihan ito. Hindi niya matutulungan si Marcos kung nasa panganib rin siya. Habang ang team ni Marcos, nasa panig pa rin ito sa kanya at hindi sila nito nagagalit sa ginawa ni Marcos dahil alam nila na may dahilan si Marcos kung bakit niya tinago si Dato Raman. Hindi naman naniniwala si Teresa na ginawa ito ng kanyang anak at hindi totoo ang video na kumakalat ngayon. Ngunit sinabihan siya ni Jamila na totoo ang video. Tinago ni Marcos ang kanyang ama. Alam niya ito dahil kinausap siya ng kanyang ama bago ito sumuko kay Mustafa. Pero alam niya na ginawa yon ni Marcos para protektahan ang kanyang ama. At alam rin niya na hindi masamang tao si Marcos. Sinabihan ni Jalil si Marcos na aalamin niya kung sinong gumawa nito para kahit papaano makakatulong siya nito sa kanya. At nagpapasalamat naman ito si Marcos. Bigla naman pumasok si Lara sa opisina ni Marcos para tanongin ito kung totoo ba ang video. Matagal na pala sa kanya si Dato Raman. Lumabas naman si Jalil para makapag-usap sina Lara at Marcos. Sinabihan ni Marcos si Lara na hindi niya kailangan ang kanyang sermon ngayon. Sinabihan ni Lara si Marcos na hindi niya ito sinisermonan. Hindi ba niya naintindihan? Dapat team sila. Dahil sa ginagawa niya, napapahamak siya nito. Kasi hindi niya alam paano niya ito tutulungan. Hindi naman siya nagsabi sa kanya. Dito na nga sinabi ni Marcos kay Lara dahil wala siyang pinagkakatiwalaan dito ngayon sa SID at Enlia at kasali siya nito. Nagkukunwari pa nito si Lara na nasasaktan siya sa sinabi ni Marcos dahil ang tagal na nilang magkaibigan at naputol ang kanilang pag-uusap dahil pinatawag si Marcos sa itaas. Sa paghaharap ni Marcos sa matataas na ranggo ng Enlia at SID, inamin nga nito ni Marcos na totoo ang nasa video na tinago niya si Dato Raman na siyang ikinagalit ni General Villanueva dahil pinamumukha niya tanga ang kanyang mga kasamahan na nasa kanya naman pala si Dato Raman. Kaya hinatulan na nga ni General Villanueva si Marcos ngayon ng preventive suspension at makikita mo sa pagmumukha ni Dionisio na natutuwa ito dahil mawawala na ang malaking sagabal sa kanilang pinaplano ni General Carillo. Samantala, nagkasalubong naman sa daan sina Jalil at General Carillo. Nagtanong nito si General Carillo kay Jalil kung kumusta na bang investigasyon niya sa kanyang anak. May nahanap na ba siya? Ang akala pa naman niya magaling siya. Kaya siya pinadala ng Muslim Affairs dito. Bakit si Marcos hindi niya nahuli? All this time, si Marcos palang nagtatago kay Dato Raman. Sinabihan ni Jalil si General Carillo na tumatakbo pa ang investigasyon at hindi lang si Marcos yung suspect sa pagkuha kay Dato Raman. Ang sabi ni General Carillo, hindi yan yung sinabi ng video. Sinabihan ni Jalil sa General Carillo, hindi sapat ang isang video na galing sa isang anonymous account.
Nagtanong nito si General Carrillo kay Jolil, bakit parang alaki ng tiwala niya kay Marcos? Nagtanong naman nito si Jolil kay General Carrillo, bakit parang siguradong sigurado na siya na si Marcos nga ang salarin, base lang sa isang video. Hindi naman ito nakasagot si General Carrillo sa tanong sa kanya ni Jolil, at dahil sa kanyang galit kay Jolil, umalis na siya nito. Habang si Marcos, ipinaalam na nga niya sa kanyang team ang kanyang preventive suspension, at sobrang nagulat nito si Usman. Nababahala naman ang iba dahil paano na ang mga operations kung wala si Marcos. Humihingi naman ng pasensya si Marcos sa kanyang team dahil sa nangyari, baka mapulaan ng Task Force Alpha. Nagalit pa nito si Felix kay Marcos dahil nililinis nga nilang TFA, Inlia, pati na rin ang SID. Tapos siya mismo ang kanilang leader, siya mismo ang gumawa nito. Galit na sinabihan ni Marcos si Felix na ginawa niya iyon para protektahan si Dato Raman dahil nagsasabi ito ng totoo. Nandito sa kanilang hanay ang responsable sa masakre sa nangyari sa isla. Hindi pa nila ito kilala sa ngayon, pero nandito ito sa loob ng kanilang ahensya. Dumating naman si Jolene at sinabihan niya ang team na totoo ang sinasabi ni Marcos. Ikinuwento lahat ito sa kanya ni Dato Raman nung sumuko ito sa kanya. At sinabi ni Dato Raman, pinoprotektahan siya ni Marcos at inilayo ito sa gulo. Nagtanong si Rodriguez kay Marcos kung ano na mangyayari ngayon. Ang sagot ni Marcos na hindi niya alam kung tuluyan na siyang mawala sa serbisyo. Pero kahit anong mangyari, umaasa siya sa kanila na gagawin nila ang lahat para hanapin ang traitor dito sa loob ng kanilang ahensya. Kailangan itong managot sa lahat ng kaguluhan at kaharasan ng ginawa nito. Sinabihan ni Julie si Marcos na hindi pa tapos ang laban. Sigurado siya na ibabalik siya dito dahil kailangan siya ng Task Force Alpha. Sinabihan ni Marcos ang kanyang team na habang wala siya sa serbisyo, si Major Espina muna tatayong team leader nila. Sakayo naman ang team ni Marcos na si Espina ang tatayong leader nila. Maliban lamang kay Lara na hindi ito sang-ayon at nagalit pa siya sa desisyon ni Marcos at nag-walk out ito sa kanilang meeting. Naging neutral naman ito si Felix para hindi mahalata na kasali ito sa traitor na tinutukoy ni Marcos. Habang si Lara, nagwawala nga ito na gusto sa kanyang opisina dahil sa mga sasabi ni Marcos. Kaya pinayuhan ito ni Felix na suspendido si Marcos. Malapit na itong mawala sa serbisyo. Sa susunod, hindi na niya kakailanganin ang tiwala ni Marcos. Ngayon pa lang, panalo na siya. Kaya ang dapat niya gawin, makihalubilo sa Task Force Alpha. Huwag siyang mag-isolate dahil ang kailangan niyang i-manipulate hindi si Marcos. Susundin kaya ni Lara ang payo ni Felix? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.